panunuring pampanitikan sa Alindasay at dahil wala kaming tubig. Magandang araw, ang aking ibabahaging panunuri ay tungkol sa dalawang maikling kwento sa pinamagatang Alindasay at dahil wala kaming tubig. Bahaging napukaw sa aking isip at damdamin sa dalawang kwento. Ang pinakanapukaw sa aking isip at damdamin ay ang paglalarawan ng mga karanasan ng mga tao sa gitna ng kahirapan at suliranin sa buhay. Sa kwentong dahil wala kaming tubig, makikita ang hirap ng mga tao kapag kulang ang isang pangunahing pangangailangan tulad ng tubig. Ipinakita rito kung paano nagkakaroon ng pela, chismis at iba't ibang kwento ang mga tao habang naghihintay ng tubig. Sa simpleng problema ng kakulangan ng tubig ay naipakita ang tunay na kalagayan ng lipunan at ang paraan ng mga tao upang makayanan ang kanilang sitwasyon. Samantala sa Alindasay, ang bahagi na tumatak sa akin ay ang pagpapakita ng damdamin at karanasan ng tauhan na tila hindi mapakali o may pinagdadaanan. Ang salitang Alindasay ay nangangahulugang hindi mapakali o balisa. Kaya makikita sa kwento ang emosyonal na kalagayan ng tauhan at ang kanyang pagkikapaglaban sa sariling damdamin. Ang mga tauhan sa dalawang kwento ay mga ordinaryong tao lamang na sumasalamin sa tunay na buhay ng maraming Pilipino. Sa dahil wala kaming tubig, ang pangunahing tauhan ay isang kabataan na nagkikwento tungkol sa kanilang karanasan sa kakulangan ng tubig. Sa kanyang pananaw ay makikita ang pagiging mapagmasid, mausisa, at minsan ay natatakot ngunit may pag-asa pa rin sa kabila ng problema. Sa Alindasay, ang pangunahing tauhan ay inilalarawan bilang isang taong may malalim na damdamin at karanasan. Dahil dito, nagiging mas makatotohanan ng kwento dahil madaling maunawaan ng mambabasa ang kanyang emosyon at sitwasyon. Para sa akin, angkop na angkop ang mga pamagat sa nilalaman ng kwento. Ang pamagat na dahil wala kaming tubig ay diretsyo nagpapakita ng pangunahing suliranin ng kwento. Mula pa lamang sa pamagat ay naiisip na agad ng mambabasa ang kahirapan at epekto ng kakulangan ng tubig sa pang-araw-araw ng buhay. Samantala ang Alindasay ay angkop din dahil ipinapakita nito ang damdaming hindi mapakali o pagkabalisa ng tauhan. Ang pamagat ay nagsisilbing simbolo ng kanyang emosyon at karanasan. Ang banghay ng dalawang kwento ay hindi masyadong komplikado ngunit makabuluhan. Maayos ang daloy ng mga pangyayari mula sa simula, tunggalian, kasukdulan hanggang sa wakas. Kaya madaling maunawaan ng mambabasa ang mensahe ng bawat kwento. Sa dahil wala kaming tubig, ang banghay ay umiikot sa problema ng kakulangan ng tubig at kung paano ito nakakaapekto sa buhay ng mga tao sa komunidad. Sa simula ng kwento ay pinapakita agad ang kalagayan ng lugar kung saan nahihirapan ang mga tao dahil wala silang sapat na supply ng tubig. Samantala sa Alindasay, ang banghay ay nakatuon sa emosyonal na kalagayan ng pangunahing tauhan. Sa simula ng kwento ay ipinapakita ang kanyang mga karanasan at damdamin na puno ng pag-alala at pagkabalisa. Unti-unting inilalahad ang kanyang sitwasyon at mga pangyayaring nagdudulot ng kanyang pagiging alindasay o hindi mapakali. Dito naman tayo sa teoryang pampanitikan. Ang teoryang pampanitikan na malinaw na makikita sa dalawang kwento ay ang teoryang realismo. Ang realismo ay isang teorya na naglalayong pakita ang tunay na kalagayan ng buhay ng mga tao sa lipunan. Hindi nito pinapaganda o pinapalaki ang mga pangyayari. Sa halip, ipinapakita nito ang mga karanasan ng tao sa paraang makakatotohanan. Sa kwentong dahil wala kaming tubig, makikita ang realismo sa paglalarawan ng kakulangan ng tubig sa isang komunidad. Ang ganitong sitwasyon ay tunay na nangyayari sa maraming lugar, lalo na sa mga komunidad na kulang sa sapat na serbisyo o infrastruktura. Bukod sa realismo, maaari ring makita ang teoryang sosyologikal sa mga kwento dahil ipinapakita nito ang ugnayan ng tao sa lipunan at ang epekto ng mga suliraning panlipunan sa kanilang pamumuhay.
Sa pamamagitan ng kwento, na ipapakita kung paano nakakaapekto ang kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan sa buhay ng mga tao at kung paano nila ito hinaharap bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na karanasan. Sa kabuuan, ang Alinlasay at Dahil Wala Kaming Tubig ay mga kwento nagpapakita ng realidad ng buhay at damdamin ng tao. Ipinapakita ng mga ito na kahit sa simpleng pangyayari o problema ay maaaring makita ang mas malalim na kahulugan tungkol sa lipunan, damdamin at pag-asa ng tao. Yun lamang po.